What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan, suportahan din natin si Sir Badong at pagpatuloy natin. Vice President ka, sinuportahan mo ko sa aking presidency, sa mga taong matitino, susuportahan kita pag tumakbo ka na sa presidency mo, di ba? Puta sa inyo, suportahan mo ko pag nanalo ko, tatablahin na kita. Yun ang masama. Yun yung gusto nyo? Yun ang di ba? Ang gara Nung panahon ng eleksyon, is talagang magkakadikit sila, nagsusuportahan sila. Wala silang iringgihan na ganyan. Halos yung mga ICC na yun, yung pagrereklamo kay FPRRD, hindi pa pumapasok yan. Kahit si BP Sara, hindi nila ginaganyan. So, nung nanalo na talaga at nandiyadyaan na, tapos na ang eleksyon, tumagal ng konti, is biglang nagkaganito na. Lalong-lalo na nung lumabas yung mga survey tungkol kay BP Sara na nangunguna siya sa pagka-presidente sa 2028. Yun na ang naging threat lahat sa kanya. Siyempre nga naman, kung hindi siya tatakbo, malamang ko walang mangyayaring ganito sa mga Duterte. Tingin ko lang sa akin, opinion ko lang yun. Nakikita natin. Pero nalaman siyempre, eto, malakas to. Pag nanalo na naman to, si BBM na yung nakaupo ngayon. Tapos, si Inday Sara naman ang uupo sa susunod. Paano na tayo? Ganun yan. So, parang humahanap sila ng mga tao na ganito na tumakbo ka sa mataas na posisyon, ganito, ganyan, kalabangan. Parang ganun nangyayari, nagkakatulakan Diba? Kasi kayo magkakasama dati tapos biglang nagkaganon. Diba? Parang nagtablahan na lang bigla. Yun yung gusto nyo gawin ni PBBM Tapos maririnig pa, puta, suportahan mo ko dahil malakas ka. Tatay mo, presidente ngayon, suportahan mo lang ako. Pag nanalo tayo sa unit team, tatawagin ka namin oportunista pag hindi ka nag-resign. Ang sakit, di ba? Tatawagin siyang oportunista pag hindi nag-resign. Makakapal ang mukha ninyo. Ayun, yung mga supporter na nagsasabi na oportunista si Sara Duterte o nananaksak siya sa likod o si Sara Duterte ganun-ganun, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Totoo po yan. Minsan lang ako magsabi ng ganito. Napapamura nga ako sa galit Anyways, nasa happiest place ako. Hindi ako ganong magalit ng gusto kasi ang saya po dito. Nakita niyo po lahat ng tao nakangiti, nagbabatian kahit hindi magkakakilala. Ako lang galit ngayon. Ako lang po nakakagigil ngayon. Gigil ngayon. Okay, eto po. May crisis sa edukasyon. Talagang kala mo, ang tindi-tindi. Akala mo kung i-portray nila ang DepEd ngayon parang napaka-worse. Magtanong po kayo sa mga teacher, pwede po ba? Tanungin niyo po yung mga teacher kung talaga ba nagiging worse ang edukasyon ngayon. Kung talaga po bang walang ginagawa si BP Sara Duterte para maiangat yung ating kalidad ng edukasyon. Tanungin ko po kayo, totoo ba yun? Panahon ba ni Pinoy? Kasi ang sinasabi nila, buhat ng umupo si Tatay Digong, pabagsak na edukasyon, tinuloy pa ng kanyang anak. Ang tanong ko po sa inyo, pinakatanong ko po sa inyo, nung panahon ba ni Pinoy, ang taas ng edukasyon natin? Nung panahon ba ni Pinoy, puta, naroon tayo, top po ba tayo sa buong mundo? Ang taas, K-12. Ang taas ng gagastusin mo kasi humaba yung klase. I-real talk po natin sarili nyo. Nung panahon po ba ni Pinoy, ni Gloria, ni Erap, ni Cory, ni Noynoy, si FBR,
Nung panahon po ba nila, napakataas po sobra ng ating education. Talaga. Bumagsak lang nung panahon ni Tatay Digong tsaka ni Sara Duterte. Matagal na pong pinagtatawanan yung mga graduates natin. Ngayon lang nga po binabangon. Yung pong PISA, matagal na pong may PISA. Ano po yung PISA? Test po yun eh. Pinagtetest po yung mga 15 years old. Sinusukat po doon yung kalidad ng edukasyon ng isang bansa. Pagtetesin lahat ng mga 15 years old sa buong mga estudyante ng mga buong mundo. No? Ngayon lang po ginawa yung panahon ni Tatay Digong. Bakit po ngayon nila ginawa? Bakit po gustong makita nung panahon ni Tatay Digong? Paliwanag ni Briones. Kasi gusto nating makita talaga yung kalidad ng edukasyon natin kumpara sa ibang bansa. Yung PISA po ganun eh, kinukumpara tayo sa ibang bansa. At na-realize natin na bagsak na edukasyon natin. Kailan lang natin na-realize? Nung nag-test lang po tayo sa PISA. Kaya po nagtitest sa PISA para po matugunan kung saan po tayo mahina. Ngayon lang po natin nalalaman na mahina pala tayo sa math, science, kulelat pala tayo. Kaya gagawa po ng paraan. Ako talaga mahina ako sa math. Ayan ang pinaka-ayokong subject. Kayo mga katunay, saan kayo mahina na subject? Ang gusto ko nga lang talaga, recess eh. Reading comprehension. Kaya po may mga project si Sara Duterte. Di ba? Mas magbabasa yung mga bata. Kasi mahina tayo sa reading comprehension eh. Alam niyo po yun, yung tinutugunan, kung sino pa po yung tumutugon sa mga problema. Yung mga inutil na presidente na hindi po pinagtuunan yung edukasyon, siyempre hindi po nila sinusukat kung gaano kababahas tayo. Di ba? Paano natin malalaman na bulok na pala edukasyon? Ngayon po nalaman na natin, mababa po tayo sa science, math, at sa reading comprehension. Alam na natin yung tutugunan natin. Ganun lang po yun, no? Tama yung ginagawa ni BP Sara na pagtuunan din ng pansin ang edukasyon. No, kailangan talaga ang mga bata ay matuto hanggang sa lumaki ng lumaki. Kasi merong mga na nakaka-graduate pero mahina ang ganito, ganyan. Pero mas maganda yung natututunan nila. Meron yang hindi na natatapos yung nila, yung kuwari grade 3 pa rin sila, grade 3 pa rin, ang tagal nilang nagiging ganun. Mas maganda yung natuturuan sila, natututukan sila, binibigyan ng pansin ng gobyerno, pati yung edukasyon. Maganda yung ginagawa ni BP Sarang pagkilos kasi nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ang edukasyon ang tanging kayamanan. Yan ang importante sa lahat. Hindi lang yung mga kung ano-ano lang ang asikasuhin, kundi rin yung mga kabataan na nag-aaral. At isa pa, dyan din yung sa education dahil may mga napapasali sa mga rebelde dyan. Dahil nga masyado silang naiimpluwensyahan. Yung pag-iisip nila is nagugulo, ganyan. No? Nakikita nga natin at nababalitaan natin sa mga ganyan. Maganda na rin yung natutuunan sila ng pansin. No? Yung maramdaman din ng mga estudyante, no? Na may gobyerno talaga na masasandalan din sila. No? Pangkalahatan talaga. Yun ang parang gustong mangyari ni BP Sara. Lahat gusto ko maramdaman na merong gobyerno na nakaalalay sa inyo. Huwag niyo pong balik pa rin ang mundo. Yung mag-ama pong president, yung mag-ama pong Duterte, tumutugon po sila sa problema eh. Kayo naman, hindi naman nakatugon yung mga naunang presidente, pero dahil hindi nila nakikita problema, walang nire-report na problema natin ang edukasyon nun. Okay. Ito po ang pinakamagandang pahayag tungkol po dito sa Kalaka-Eric. Sabi ni Attorney Salvador Panelo, anong kinalaman ng network sa mga salita ng mga angkor? Kung lumabag sila ka-Eric at Badoy. Ito rin po, actually, ito po yung aking nararamdaman. No? Kung lumabag sila ka-Eric at Badoy, di i-demanda po ninyo. Bakit naman gusto nyo pang suspindihin ng SMNI? Okay. O, yun nga eh. Kumbaga, yung dalawa lang naman ang nagkaroon ng problema. Bakit buong SMNI ang nadamay? Di ba? Pero may narinig nga tayo dyan na dahil ba may programa si FPRRD sa SMNI, kaya pinatanggal ang SMNI. O, naku, parang pangit yung ganun. Kung ganun man ha, kasi nadidinig lang din natin sa iba to. No? Sa ibang mga nag-uusap-usap, 'di ba? Mahilig tayo makinig sa mga usap. No, sinasabi lang din natin dito, yung nagiging reaction nila dun. No, dahil ba si FPRRD mayroong ganito, ganyan.
na programa sa SMNI kaya siya tinanggal, 'di ba? Tinanggalan ng prangkisa. Kung gano'n ang nangyari is hindi talaga tama 'yon. Kasi parang tinatanggal mo yung freedom na lagi ng freedom ang napag-uusapan natin dito na hindi na dapat maulit kung ano man yung nangyari. 'Di ba? Lahat tayo, may karapatan tayong iparating yung damdamin natin. Lahat tayo karapatan nating magpahayag o magbalita, 'di ba? Ganun 'yan. Ngayon, kung hindi maganda yung lumalabas doon is kung hindi ka naman guilty, hindi ka dapat masaktan. 'Di ba? Kung mapapatunayan mo na mali ang ibinibintang nyo sa akin, mali ang ganitong-ganito nyo, is mas maganda kung papatunayan. Ganun naman yan eh. Kapag may sala ka, nasa sugado ka, kailangan kung inosente ka, is patunayan mo. Ganun yan eh. Diba? Pinagbibintangan ka na ikaw ang gumawa ng gantong krimen, ganto, pero alam mong hindi ikaw. Ikaw ang dinidiin ng mga ano. Diba? Pero alam mong hindi ikaw, wala kang ginagawang masama. So ipaglalaban mo ang sarili mo. No, ipapakita mo talaga yung ebidensya, ganto, ganyan, para linisin ang pangalan mo. Ganun yan. Hindi yung parang, tanggalin yan. Kasi, parang may tinatago yung ganun. No? Ito, lumalaban sa ito. Kasi iisipin ng mga tao, ito, lumalaban kasi ito kay ganto, ganyan eh. Kaya siguro pinatanggal. Yun ang magiging feedback. Diba? Pero kung hindi na pinatanggal ang SMNI, tapos sinabi na, ganto, pinagbibintangan ako, ganto, ganyan. Ay, hindi pa pwede sa akin yan. Kailangan magpaliwanag ako, linisin ko pa kasi sinisira nila yung pangalan ko. So, kung mailabas yung ebidensya na talagang inosente, doon na talaga maaaring makasuhan si Ka Eric tsaka yung si Dr. Abadoy. 'Di ba? At tsaka hindi naman dapat SMNI ang managot talaga noon ng isang buo na yon. 'Di ba? Is kailangan lang talaga ay kung sino man yun. Pero kailangan talaga is kung ano man yung sinabi nila is pinagbintangan to, is patunayan nila. Patunayan niya na hindi totoo yan. Kaya nga sinabi ko po ulit-ulit, kung napatunayan niya na inosente siya, doon na gagawa ng aksyon yung mga taong nagsalita sa kanya ng hindi maganda. Talagang ako, I'm reacting. I'm sorry to say. Kaibigan natin yung naghain ng resolusyon. Maling-mali. Lalong-lalo pa yung resolusyon pinapaimbestiga ang SMNI. Na pending investigation, it should cease operation. Sus Mariosep, ang gusto mong sabihin, kung ang investigasyon ninyo ay matapos, hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI? That again is a grave abuse of discretion. That is an attack of the freedom of the press. You are muscling this network from doing its duty to the people. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.